Tunay ngang ang taong nagigising sa kanyang pagkakatulog ay siyang makakamtang ang tagumpay. Ang di marunong lumangon sa pinanggalingan ay hindi makakating sa paroroonan. Hello? Yes babe. Actually, pauwi na din ako. Doon na ba tayo later? Parang napakagaynuin natin ah. Opo boss. May importante kasi akong pupuntahan. Night? Hindi po boss. Nature trip. Nature trip? Tanghaling tapat ah. Dahil dyan, ikaw magtabi mo yung city ngayon. Di nakanap kayo ng bodega. Kailangan ako sa meeting ngayon. Pero kasi boss, Di ba ikaw lang ngayon ang tao ngayon? Wala si Rodel. pero may pupuntahan po ako. Andre. Di mo gugustuhin na hindi ngayon nakalock ang bodega ngayon. Pupunta na ako. Kuya! Medyo malilate ako babe. Papunta na ako. Bakit mo naman naisipang hapon itong nature trip natin? Pwede naman umaga ah. That's exactly the point because we will witness a starry night together. Pwede naman dito ah. You don't get it. Mas magandang manood ng starry night kapag nasa tahimik ka na lugar. You can feel na nasa outer space ka. Ewan ko sa'yo. Tara na. Wait, selfie tayo. Hello, boss? Sinabi ko naman po ba sa'yo, di ba? Kung may importante akong pupuntahan. Pero boss, hindi naman po sa sa'yo, hindi ko naman po pinapabayaan itong trabaho ko. Pero boss, hello boss? Ano bang nakain mo at ngayon mo pa nagustuhan pumunta dito sa gubat na to? Alam mo bang dahil sa'yo, mawawalan ako ng trabaho?
Mia! Nasaan ka na? Lumabas ka na! Totoo bang sumapi ka sa mga mason? Oo, Hindi ba ang mga mason hindi naniniwala sa Diyos? imbento lamang ito ng mga predik. Pero ang katotohanan, sa aming mga mason, higit sa lahat po ng Diyos. Isa pa, dito, malaya ko. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Parang awa niyo na, Padre. Kung pwede pong makuha ko ng aming sahod. May 3 buwan na rin po kami hindi sumasahod, Padre. Kailangan din po namin mabuhay at magbuhay ng pamilya. Awa. Sobra na ang pagpapahirap niyo sa amin, Padre. Anong klaseng Panginoon ang meron kayo? At tila walang halaga ang buhay namin sa inyo. Parang awa niyo na, Padre. May sakit ang anak ko. Unyeta! Ipakulong mo nga tong demonyong to! Kayo ang demonyo, magnanakaw, manggagahasa, at mamamatay tao pa. Ayaw nyo matulad sa demonyong to. Matuto kayong sumunod sa utos ko. Magsilbing aral ito sa inyo, mga Indyo! Paano mo nakaya sigmurain ang kalupitan ng mga prailing yun? Bakit wala tayong ginawa? Hindi yun ang tamang lugar. Saan? Kung hindi yon saan? Saan tayo pwedeng lumaban? Pinapatay na yung kasama natin kung saan-saan. May malaking plano at kilos na magaganap. Nagtatag kami ng isang kilusan na lalaban sa mga Kastila. Kilusan? Isang kilusan na magpapatigil sa mga Espanyol. Sarasama ako. Wag na. Bakit? Oo, babae ako pero kailangan lumaban. Hindi ako papayag na tatuntuhin na tayo na parang aso. Hindi maaari. Dahil minsan ako nawala ng iniibig. Ayaw ko nang mangyari sa pagkakataong ito. Salamat. Mabuta ka. Paano ka naman nasuliran dito? Ano kang pagiging kabulisyaw? Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Hindi ko alam kung ba't ako nakapunta rin. Basta, pakita ko na lang ang aking nasintahan. Namatay ako lang ng buhay. At hanggang ako'y tumatakbo, nakatungo ako dito sa simbahan at narinig ko ang pare. Nakita ko rin sila. Sila Andres? Andres? Andres Bonifacio? Paano mo siya nakilala? Paano hindi mo kilala si Andres Bonifacio? Alam mo bang isa siya sa mga tinuturing na bayani dito sa bansang Pilipinas? Paumanhin, ngunit hindi ko naintindihan ang sinasabi mo, Ginoo. Teka, nagkita na ba tayo? Hindi pa tayo nagkikita. Paumanhin, ngunit kailangan ko ng umalis. Ilan na ba ang kasapi sa kilusan? 300 pa lang, Supremo. 300? Napakaliit pa nun. Hindi pa natin kakayanin ng mga kalaban. Andres, anong pinag-uusapan ninyo? Nagpaplano kami ng isang kilusan. Ang katipunan?
Paano alam ang katipunan? Wala. Maaari ko bang itanong, Ginoo, saan lugar ka ba nanggaling? At nang makita ka namin ni Oria sa simbahan, mukhang natataranta ka at pagod na pagod. At iba ang iyong kasuotan. Hindi ko rin alam. Mahirap ipaliwanag, Andres. Pero para bang ako'y bumalik sa nakaraan. Saang nakaraan? Sapagkat kanina, kasama ko ang aking kasintahan. Kami pumunta sa kagubatan at tumawag ang aking amo at hinahanap na ako sa aking trabaho. Ngunit na ako'y paalis na nakita ko ang aking kasintahan, nakahandusay at duguan. At nakita ko ang 2 sundalong humahabol na sa akin. Dali-dali akong tumakbo at di ko na alam kung anong nangyari. Nakapunta na pala ako sa simbahan. Hindi ko na talaga alam, Andres. Pero ang tanging alam ko na ikaw isang bayani sa aming bayan. Paano mo nalaman ang aking katauhan? Sapagkat isa kang bayani, Andres. Kung ganun, malugod pa rin kitang tinatanggap saan panahon ka man nanggaling o anuman lugar. Ang mahalaga, kasapi ka na ng kilusan at tayo magtulungan para sa bayan. Supremo, andito na ang bagong kasapi. Gandang hapon po, Supremo. General, ako may tanong lang sa iyo. Ano ang kalagayan ng mga Katagalugan nung panahon? Tahimik at malaya ang ating bayan bago tayo sakupin ng mga dayuhan. Ano naman ang kalagayan ngayon? Nabuso ng mga Kastila at Fraile ang kanilang mga kapangyarihan. Sila ang tunay na manlulupig. Ano naman ang magiging kalagayan sa darating na panahon? Pupuksayin ng kasamaang ang katapangang sumasakop sa ating bayan. Nasa harapan mo ang itinuturing na traidor ng bayan. Ano ang iyong magiging hatol? Kamatayan! Emilio Aguinaldo, binabati kita. Kasapi ka na ng kilusan. Ano ang nais mong tawag ko sa iyo? Magdalo, Supremo. Magdalo. Binabati kita, Magdalo. Ang buhay ng tao sa mundo'y parang gulong. Sa isang iglap, sa isang saglit, iikot ng iikot ang kanyang palad at kapalaran. Kung saan takdang tadhana ito titigil, hindi natin alam. Kaya't huwag mangbabaw sa puso ng isang kasamahan ang palad at kapalaran ito, sapagkat hindi lamang ito ang gulong malupit na iikot sa taas, ngunit ito'y isang gulong matatakot sa sandaling at tahakin ang walang hanggang landas. Sa gabi ng 29, sisimulan natin ang revolusyon. Ilabas ninyo ang inyong mga sedula. Pagmasdan ninyo ang munting papel na umaalipin sa ating lahat. Katipunan. Kailangan na nating wakasan ang ilang daang taong pananakop ng mga Espanyol. Kulang man tayo sa ating mga sandata. Mas malakas man ang baril at kanyon ng mga Kastila. Lalaban tayo hanggang sa huling hininga. Hindi tayo magpapalupig. Tayo ang magtatagumpay. Dahil tayo ang mga anak ng bayang ito. Atin ang lupang ito. Sa atin ang bayang ito. Unitin natin ang mga sedula. Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang revolusyon! Mabuhay! Para sa kalayaan. Para sa kalayaan. Isang katapangan ang pinakita sa atin ng ating katipunan na ang tanging hangad lang ay pagbabago sa ating bayan. Maraming taon na rin tayo nagtiis. Ayokong dumating ang panahon sa aking mga apo na maranasan nila ang paghihirap na nararanasan mo. Kung hindi dahil sa Supremo, ay hindi tayo makakita ng bagong pag-asa.
kuya, napadaan ka. Minas ako sa iyong sabihin babala. Anong babala? Hindi biro ang revolusyon na narinig ko. Kailangan nating mag-ingat, kundi pati ikaw madadamay sa sagot. Paano mo nalaman ang tungkol sa revolusyon na sinasabi mo? May planong paglusob sila Andres laban sa Espanyol. Mio, bakit hindi mo sinabi kay Gobernador Silvio? Lalakad lang ako. Nakita ko siyang duguan. Hindi ko alam ang gagawin ko. Sabihin nyo sa mga pinuno ng konseho, pinapatawag sila ng Supremo. Ilang daan taon mo kaming inalipin! Mabuhay ang Katipunan! Mabuhay! 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 Kuya, Ano to? si Emilio na ang nanalo sa pagkapangulo. Ano? Si Emilio ang nanalo? Kuya! Andres! Kuya, Andres! Kuya, huwag kayong bakit kuya! Kailangan mo magpalakas. Hinihintay ka na ng mga kasamahan natin. Korea, patawarin mo ako. Dahil sa akin, napahamak ang mga mahal ko sa buhay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Wala kang kasalanan. Alam mo, may napanaginipan ako. Panaginip? Anong panaginip? Naninirahan daw tayo sa isang bayang malaya. Ang mga tao ay namumuhay ng mapayapa. At tao ay nagkakaisa. Sandaling panahon na lang. Nararamdaman ko, matutupad na yung mga pangarap. Lahat na yung sinimulan at mga pagsisikap. Andres, antayin mo. Bukas, pagising mo, andito na ulit ako. Tayo kayo! Tayo kami dati din. Ngayon, ano lang? Ngayon kayo! Sama niyo ako! Ang karangalan ng bayan ay nasa pagiging tapat sa sarili. Ang
pagiging malaya ay bunga ng pagtanggol sa katotohanan at katarungan. Andres at Procorpio Bonifacio, kayo ay naatulan ng kamatayan. Sino nagsabi ng mga hatol nyo? Pagpaumanin mo na kapatid, tumutugon lang kami sa utos. Mukhang malubha ka na. Mabuting tapusin ko ng buhay mo sa patalim. Huwag niyo akong patayin ng nakatalikod! Orea, mabuting tao si Andres at isa siyang magiting na bayani. Pumunta ako kagabi kay Emilio upang manghingi ng tulong. Pero Si Emilio, ang Pangulo, si Emilio ang nagpapatay kay Andres. saan mo ang boses mo? Hindi mo alam sinasabi mo. Alam ko ang sinasabi ko, Orea, at alam kong siyang nagpapatay kay Andres. Teka, saan ka pupunta? May kailangan akong ayusin at gawin. At alam kong yun ang dahilan kung bakit ako nandito. Teka, Andre, wag mo nang tangkain pa ang binabalak mo. Hindi! Kailangan ko tong gawin para kay Andres. Wala ka nang kailangan gawin. Hindi mo na mabagaw ang parte ng kasaysayan. Dinala ka lamang dito upang mayroon kang matutunan. Teka, anong sinabi mo? Wala. Ikaw ba may pakana ng lahat ng ito? Kung bakit nandito ako? At kung bakit namatay ang kasintahan kong si Mia? Wala akong kinalaman sa sinasabi mo. Wala, sinabi mo na. At wala ka nang magagawa sa gagawin ko para kay Andres. Nahiya ka! Saan George? Wala akong alam sa sinasabi mo, Ginoo. Alam ko ang ginawa mo kay Andres. At alam ko kung paano mo siya trinidor. Pag hinay-hinay ka sa sinasabi mo, Ginoo. Emilio, isa kang taksil sa bayan. Taksil ka! Patayin niyo yung lalaking yan. Gising ka na! Pa! Gising na si Kuya! Kuya, natagbo na ako, doktor. Asan si Andres? Andres? Sinong Andres? Ha? Kuya, huwag kang tumayo. Anong pinagsasabi mo? Asan si Oria at kanyang kasamang babae? Kuya, matagal kami sa iyo nag-aalala. Nakuma ka na matagal. Hindi ko maintindihan ng mga sinasabi ko, Kuya. Normal lang yan sa mga taong nakaranas ng matinding aksidente. Dok, makaka-cover mo ba ako? Well, yes po. Hindi naman kasi kasalanan kung bakit nandito ka. Alam mo bang dahil sa'yo, mawawalan ako ng trabaho. Gusto ko lang naman manood ng... Tama na. Umuwi na tayo. Sunod na lang. Ang ganyan lang naman. Alam ko lang ang gatong mangyayari. Lagi na lang ako ang... Tama po. Lagi na lang ako Si Mia. Asan si Mia?
Magpahinga ka muna, kuya. Hindi po maintindihan ang lahat. Hindi ko alam kung dapat ko lang ba sisihin ang sarili ko na pinabalik pa kita sa museo. O tama lang ba ang desisyon ko? Parte lang yung boss ng trabaho ko. Dapat lang pumunta ako ulit sa museo. Ilang taon ka din nagtrabaho sa museo. Hindi kita mapipigilan. Hindi ko lang naman po ito kagustuhan. Ito din po ang kagustuhan ng pamilya ko. Kaya babalik po ako. Ito na po yung susi. Pasensya na po kung hindi ko nasara ng museo. Pasensya din, Andre. Hindi naman ako nagdala sa... Ano po yun? Wala. Ang ibig sabihin ko ay... Kamusta, Andre? Natalo mo ba si Emilio? Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kaniyang palad, nag-alay ng kanda't dilag, at sa kaniyang yumi at kanda, dayuhan ay nahalina. Bayan ko, pinihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon man may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, ugat ng luha ko't dalita. Aking adhika, makita kang saktan. Bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas.